ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa dami ng pwedeng option sa paggawa ng desisyon sa buhay, minsan ay hindi natin maiiwasan na malito. At sa pagpili ng kung ano ang akala nating tama ay nagkakaroon pa rin ng issue. Issue na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Ikaw, kabarangay, ano nga ba mga bagay na nagpapalito sa'yo? Dear Papa Dudut, hindi na po ako magpapasikot-sikot pa. Kumbaga tutumbukin ko na kaagad para diretso na agad ako sa mundo na makulay at punong-puno ng kalituhan at buhay na aking pong naranasan. Bi po ako, Papa Dudut. Bisexual, silahis at kung ano pang term ang naiisip ng mga nakikinig sa inyo. Medyo komplikado ang kwento ko, Papa Dudut, kasing komplikado ng pagkatao ko. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang George. At least pwedeng tunog lalaki o babae ang pangalan. Kumbaga safe na safe sa phone book sa cellphone. George for Georgina. 28 years old ako ngayon at nangyari ang kwento kong ito ilang taon nang nakakalipas. Siguro'y naka-move on na talaga ako dahil kaya ko nang ikwento sa ibang tao ang pangyayaring ito ng buhay ko. Sabi ko wala na akong pasikot-sikot. Ang hahabaan ko rin pala ay intro ko. O sige na nga Papa Dudut, totoo na to ha. Office mates kami ni Sam at safe din no, pwedeng babae at pwedeng lalaki. Sam for Samuel. Sobrang close kami as in. Naging close kami dahil unang kita ko pa lamang sa kanya ay tumibok na ang bakla kong puso. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Pinakilala siya ng isa sa mga office mate ko. Matangkad si Sam, tisoy, balbon. Yung tipong 2 araw lang na hindi mag-ahit ay may balbas na agad. Maraming nagkakagusto kay Sam, beki man o girl. Na hindi naman nakapagtataka dahil makalaglag brief o pante. Anti, depende po siguro sa suot. Pero syempre hindi ako papakabog. Makikipagsabayan talaga ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama ko si Sam sa isang inuman, Papa Dudut. Sam! Madalas ka ba dito? Ha? Ang sabi ko, madalas ka ba rito? Hindi. Actually, first time ko dito. Niyaya lang ako ng iba nating friends kaya sumama na lang din ako. Lakas mo palang uminom, no? Ano yon? Sabi ko, lakas mo rin palang uminom! Hindi naman. Nasa kondisyon na siguro ako at ganado kaya medyo naparami inom ko. Ikaw nga ang malakas uminom dyan eh. Ha? Sabi ko, ikaw nga ang malakas uminom dyan. Alam mo, mas okay siguro kung sa labas tayo magkwentuhan. Iwan muna natin sila dito. Di tayo magkarinigan eh. Sige, tara. Mas tahimik naman siguro dito. Mas magkakarinigan tayo. Okay ka pa ba? Okay lang naman. Pero medyo may amats na rin. Ikaw? Ang totoo, lasing na. May iba pala ako. Medyo personal ng konti ha. Okay lang? Depende. O sige, kapag pwede sagutin, sasagutin ko. Ano yun? May girlfriend ka na? Ha? Ang sabi ko, may girlfriend ka na ba? Girlfriend, jowa. Baka kasi mamaya pagpasok ko bukas, may bigla na lang sumampal sa akin eh. Wala naman. Uwe!
Sa gwapo mong yan, wale! Baka naman pihikan ka lang. Choosy, masyadong mapili, mataas ang standard. Hindi naman. Pero di lang talaga kasi madali. Mahirap talaga ang may karelasyon. Totoo yan. Dami mong i-consider talaga. Hindi lang yon. Ano pa? Ano ba yan? May epekto na nga yata ang alcohol sa katawan ko ah. Wala, hayaan mo na yon. Ano nga yun? Dali na. Tayo lang naman ang nandito eh. Promise tayo lang makakaalam ha. Promise, swear, sumpaman. Oh, ayan ha, nakataas pa ang kamay ko. Sige, para magaan din naman kasi ang loob ko sa'yo eh. Oh, game na. Ano na nga yun? Bye ako. Ha? Bye. Silahis. Os, kailan pa? Matagal na. Kaya pala wala kang jowa? Pero okay na yun. Carry lang. Ako nga lantad sa mga utaw na ganito talaga ako eh. Wapa Kels, this is me. I'm happy. Ikaw lang nakakaalam niyan ha. Promise mo, secret yan. Promise. Mamatay man ang lahat ng chismosa na may hilig mangialam sa buhay ng may buhay. Tara, pasok ulit tayo sa loob. Inom tayo. I-celebrate natin ang pag-amin mo sa akin. Tara na, dali! Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na medyo na-turn off ako ng konti kay Sam nang malaman ko na paminta siya. Pero sa kabilang banda ay natuwa na rin ako kasi nakakita ako ng chance na pwedeng maging kami, na magugustuhan niya ako. Kaya kung dati ay naiirita ako sa mga babaeng umaaligid kay Sam, ay pinagtatawanan ko na lamang sila dahil alam ko na ang totoong pagkatao niya. Pero syempre may kompetisyon pa rin dahil may posibilidad na magkagusto din siya sa babae, Papa Dudut. Kaya naman umariba na ako sa pagpapaganda at pagpapakita ng aking ginintuang asal. Diyos lang. Talagang pinilit kong kunin ang atensyon niya pero syempre sariling kayod. Hindi ako pwedeng magpatulong sa iba dahil wala namang may alam na ganoon si Sam. Para nga akong ewan at hindi nga ako nanligaw ng babae pero para akong lalaki na nag-iisip ng paraan para mapasagot ang natipuhan ko. Pero hindi ko naman pinapahalata na nililigawan ko siya. Kumaga Papa Dudut kinukuha ko muna ang loob niya. At kapag yon ang nakuha ko ay shoot sa banga ang beauty ko dahil hulog na siya sa aking mga bitag. At once na nabingwit ko siya ay wala na siyang dahilan para tumanggi pa. Ahamakin ko ang lahat, mapasa akin lamang siya at sisiguraduhin kong hindi siya magsisisi sa piling ko. Masyado bang mapusok, Papa Dudut? Well, ganun ako eh. Bigay todo. Effort to the max. At least, wala akong panghihinayanganan dahil ginawa ko naman ang lahat, Papa Dudut. O paano Sam? Uwi na ako ha. Ingat ka. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Bakit? Doon muna tayo sa may table ko sandali. May tatanong lang ako. Okay, sige. Gora! Ano naman yun? At parang emergency meeting naman to? Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano? Sabihin mo na, dali. Kala ko ba di ka nagmamadali? Pwede bang maupo muna tayo bago tayo mag-usap? Sure. O ayan, nakaupo na. Ano na yun? Game! Tanong ko lang ha. Bakit parang sobrang bait mo sa akin? Ganun naman ako sa lahat eh. Hindi eh. Nararamdaman ko, espesyal talaga ako sa'yo. Prangkahan na tayo. May gusto ka ba sa akin? Wow ha? Kung makapagtanong, masyadong diretso. Parang reporter lang ang peg. Yung totoo. Para kasing sa ginagawa mo, nililigawan mo ako eh. Hindi naman sa kakapalan ng mukha ha. Pero yun talaga kasi ang nakikita ko sa mga ginagawa mo sa akin. Ano ka ba? Paano mo naman nasabi yan? Malisyoso ka lang? Paano ba naman?
Tinan mo mas nauunang matapos ang shift mo. Pero hinihintay mo ako hanggang makauwi ako. Nung birthday ko, nagpunta ka pa sa bahay at nagdala ng cake at wine. Kapag may company reports ako na hirap akong gawin, ginagawa mo. Nung nagkasakit ako, halos maya't maya tawag ka ng tawag sa akin para kumustahin ako. Dahil ayaw kitang papuntahin sa apartment dahil baka mahawa ka. Ilang beses ka nagpa-deliver ng pagkain para kamo lumakas agad ako. Tapos sasabihin mo ganun ka sa lahat? Parang di naman eh. Yung totoo, George. Okay, sige. Teka lang. Iko-condition ko muna ang isip ko sa rejection na matatanggap ko sa'yo. Ha? Ano? Oo na. Gusto kita. Nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. Nagustuhan pa lalo kita nung umamin ka. O ano, sasabihin mo di mo ako type. Friends lang tayo dahil iba ang trip mo. O kaya ayaw mo muna makipagrelasyon. Okay lang naman, Sam. Maiintindihan ko kahit masakit. Pero sana friends pa rin tayo. Sorry kung OA ang mga ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang din naman ma-express ang feelings ko eh. Mahirap kasi kapag tinatago. Ganun kasi ako eh. Kapag gusto ko sinasabi ko, pinaparamdam ko. Ayaw ko na may pagsisisihan ako kung bakit di ko ginawa yung mga bagay na dapat sana ginawa ko. Kaya kung… Gusto din kita. Ha? I like you. Totoo. Oo nga. Will you be my partner? Oo naman. Pero, totoo ba to? Totoo. Pero, secret natin to Kasi alam mo naman na wala nakakaalam ng sitwasyon ko. At kung ano talaga ako. Promise! CR tayo? Ha? Kasi nawiwiwi ako sa kilig eh. Papa Dudut, ang ganda ko lang noong mga panahon na yon. Walang tapon sa lahat ng effort na ginawa ko para kay Sam. Pero hindi madali ang relasyon namin dahil kailangang lumabas na magkaibigan lang talaga kami sa opisina. Pigil po ang lahat ng kilos ko. Kapag pauwi lang kami nagkakaroon ng oras ni Sam dahil sabay kami sa kotse niya at inihahatid naman niya ako sa tinutuluyan ko. Pero parang ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na parang naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. Alam kong may tinatago siya sa akin. Alam kong may hindi ako alam tungkol sa totoo niyang pagkatao. Natatakot ako, Papa Dudut, ng mga panahon na yon dahil biglang makaapekto sa aming dalawa ang nililihim na yon ni Sam. Pero dahil sa mahal ko siya, pinilit kong maging bulag. Sa lahat ng mga bagay na nakikita ko na parang hindi okay. Iyon ang hirap pag nagsisimula sa lahat ng lihim. Marami tuloy dapat itago. At ang mas mahirap lamang, Papa Dudut, ay parang sa akin mismo ay may sinesekreto si Sam. Dumarating nga ako noon sa tagpong hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano ba talaga yon. Minsan naman ay magkasama kami pero parang wala ako sa sarili kasi natutulala ako. Napapaisip tuloy ako dati kung tama ba na makipagrelasyon ako sa isang tao na parang ang gusto ay patago ang lahat ng bagay. Siguro takot lang kasi talaga akong mawala sa akin si Sam. Takot ako na baka kapag may katotohanan lumabas ay magkahiwalay kami. Mahirap, nakakatakot, pero kinaya ko dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko kaya tiis-tiis talaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang dami kong tanong na alam kong si Sam lamang ang makakasagot. Tulad ng totoo bang wala pa siyang nakakarelasyon na iba? Bakit hindi niya kayang ilantad na kami? Bakit kailangang patago lahat ng kilos namin? Bakit hindi ako pwedeng basta-basta pumunta sa totoo niyang bahay bukod sa apartment? Lahat ng iyon, Papa Dudut, naglalaro sa isip ko. Para kung nasa isang game show
na hindi ako sigurado kung mananalo ba ako. Para kung nasa isang sugalan, nahawak ko na ang baraha pero wala pa ring assurance na nakalalamang ako. Ito yung feeling na walang security at napakahirap. Ilang linggo pa ang lumipas, pinagbigyan ko si Sam sa kung ano ang nakasanayan namin na setup. Pumayag ako sa simula pa lamang na gano'n ang sistema namin, kaya dapat ay pangatawanan ko rin talaga. Kailangan ko rin kasi siyang protektahan. Siyempre naman papadudot sino ba naman ang gustong masirang isang tao na mahalaga sa iyo, hindi ba? Yun nga lang, ako ang mas nagsasakripisyo kasi ako all out sa kanya. Wapakils ako kung baga kasi mas mahalaga sa akin na maramdaman ng partner ko na importante siya at mahal ko siya. Pero papadudot lahat ng bagay ay may sukdulan. Hindi ko rin natiis at kinumpronta ko na si Sam, papadudot. Sam, 5 months na tayo, di ba? Teka, 1, 2, 3, 4… Oo, 5 nga. Bakit? Magagalit ka ba kung magtatanong ako? Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tungkol sa atin. Kung ano na tayo. Unahin mo na yung sa atin. Ano yung gusto mo malaman? Ano ba talaga tayo? Sino ako sa'yo? Tayo. Ikaw at ako. Mahal kita, mahal mo ko. Yun, ganun. Ano ako sa'yo? Ano ba naman yan, George? O sige, yung tungkol na lang sa'yo kung ayaw mo nang sagutin ang tanong ko tungkol sa sarili ko. Kung ano ako dyan sa buhay mo. Anong tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, Sam? Ano ba ang meron sa'yo na di ko alam? At bakit di ko pwedeng malaman? Mahabang kwento. Handa naman ako makinig. Kahit gaano kahaba. Gusto ko lang malaman ang totoo. Baka masaktan ka. Ayos lang. Okay lang. Kesa naman magmukha akong tanga dahil wala akong alam. Makikinig ako. Sige na. Simulan mo na. George, Huwag ka na mag-isip ng magandang salita para maipaliwanag ang totoo. Sabihin mo ng diretso. Please. may kalivin ako. Lalaki? Bakla? O babae? Babae. Bakit ka ba nakipagrelasyon sa akin? Dahil sinunod ko nararamdaman ko. Alam ba niya? Hindi. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Nalilito ako. Habang buhay ka na lang bang magtatago? Gusto kong umamin. Pero di ko alam kung paano. Magpakatotoo ka. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Nahihirapan na rin ako, George. Ang hirap-hirap. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Ipakilala mo ako as your friend. Ganun lang. Huwag na muna ngayon. Pero gagawa rin ako ng paraan. Hindi ko na rin kayang habang panahon na magkunwari. At pati ikaw nagsasakripisyo ng dahil sa akin. Okay lang ako. Mas okay ako ngayon dahil alam ko na ang totoo. Basta mahal kita. Alam mo yan. Dumaan muna tayo sa kahit anong resto bago mo ako iatid. Kain muna tayo. Hana. Papadudot, nasaktan ako sa sinabi ni Sam pero natuwa na rin ako dahil parang ako ang naging dahilan kung bakit niya hihiwalayan ang ka-live-in niya. Makasarili lamang ang drama, no? Pero ayun talaga ang katotohanan sa nararamdaman ko. Medyo nagkaroon ako ng peace of mind, papadudot, matapos aminin sa akin ni Sam ang katotohanan. At least noong mga tagpong yon ay alam ko kung saan ako lulugar at kung ano ang sitwasyon naming dalawa. Pero mahirap pa rin masyadong umasa dahil baka bigla na lamang piliin ni Sam ang ka-live-in niya kesa sa akin. Siyempre silahis nga siya, may posibilidad na ma-inlove siya ng totoo sa isang babae. Pero habang hindi pa yon nangyayari ay susulitin ko muna ang pagkakataon na kami ni Sam. Oo nga at nalilito pa siya sa gagawin niyang desisyon pero alam ko naman
na sa pagkalito niyang yon ay isa ko sa mga dahilan. Patunay lamang na may nararamdaman talaga siya para sa akin. Papa Dudut, pwedeng husgahan ng mga nakikinig sa iyo ang aking pagkatao o ang pagkatao namin ni Sam, pero ito lamang ang masasabi ko. Tulad ninyo ay may puso rin kaming tumitibok na marunong masaktan, matuwa at magmahal, at may utak din kami na nag-iisip at gumagawa ng desisyon. In short, tao rin po kami. Ilang linggo pa ang lumipas mula nang umamin si Sam na may ka-live-in siya na babae. Unti-unti na siyang nakabubuo ng desisyon at susunod niya na gagawin. Sinabi niya sa akin na aaminin na daw niya sa kanyang ka-live-in. Ay na lang ang itawag natin sa kanya. Sasabihin na daw niya kay Aya ang totoong pagkatao niya. Wala na raw siyang itatago dahil nahihirapan na rin daw siya sa sitwasyon kung nasaan siya ng mga panahong yon. Ang totoo, Papa Dudut, kinakabahan din po ako. Paano kung hindi siya pakawalan ni Aya? Paano kung gumawa ng paraan ng babaeng yon para huwag siyang hiwalayan? Paano kung magpanggap siyang buntis at pikutin si Sam, di ako ang mawawalan? Talo ako. Parang sinampal sa mukha ko na wala talagang laban ang katulad ko kapag babae ang katapat. Madalas naming pag-usapan ni Sam ang magiging plano. Sinabi niya na sumama na lamang ako kapag umamin siya dahil baka ang isipin daw ni Aya ay nagdadahilan lamang siya at ginagawa lang niyang dahilan ng pagiging bisexual niya. Hanggang isang araw ay nag-decide na kami na magpunta sa bahay kung saan nakatira si Sam at Aya, Papa Dudut. Aya? Aya? Oh Sam, ginabi ka yata ngayon. Sino yung kasama mo? Si George. Tara George, pasok tayo. George, si Aya. Aya, si George. Hi, Aya. Kumain na ba kayo? Hindi kasi ako nakapagluto ng marami. Di ko naman alam na may bisita tayo, Sam. Okay lang, kumain na kami. Juice, George? Coffee? No thanks. Okay lang ako. Huwag ka na mag-abala. Ayos lang. O, upo tayo. Upo ka, George. So, Sam? Anong meron? Aya, Ang lalim naman ng pinaghugutan mo ng buntong hininga na yon. Okay ka lang ba, Sam? ang totoo, hindi. Ha? Bakit naman? Aya, alam ko wala to sa timing. Biglaan pero wala naman ako makitang ibang paraan at panahon para sabihin sa'yo to. Pwede ba, Sam? Kung yung iba ang gusto diretso na, sa akin please lang. Dahan-dahan. Please. Okay. Aya, we've been together for more than a year now. Mabait ka, maganda, mapagmahal, maasikaso, maalalahanin. Parang close to perfect na kung tutuusin. Pero di ang relasyon natin. Okay. Ngayon sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Aya, kasi silahis ako. Nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki. And Nararamdaman ko yun, Sam. Ayaw lang kitang kumprontahin dahil ayoko ngang ma-offend ka. Hinihintay lang talaga kitang magsalita. Sa totoo lang, ang tingin ko lang sa'yo kaibigan din simula nang maramdaman ko na parang nag-iiba ka. Pansin naman kasi sa mga kilos mo. Saka matagal naman nang walang nangyayari sa atin, di ba? Parang ang kwarto at kama, pahingahan na lang talaga nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong iba. Wala talaga. Aya, alam kong wala kang pamilya dito sa Manila. Kaya pwede ka magstay pa rin dito sa bahay hanggang gusto mo. Naunahan mo lang rin ako. Yun talaga sana ang ipapakiusap ko sa'yo.
Kung pwede, dito sana ako tumuloy. Magbibigay pa rin naman ako ng share ko sa mga gastos. Sana okay lang sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Okay na okay. So, may iba na ba? Si George. Siya? Sorry. No, okay lang. At least kilala ko kung sino ang bagong mag-aalaga kay Sam. Mahal ko naman yan kahit parang maramdaman ko na di siya totoo sa kung ano talaga siya. Pero Sam, na-hurt din ako ah. Pero kaysa naman sa maglokohan tayo, okay na rin. George, sana tayo din maging friends. Sana. Oo naman. Aya, thank you ah. No problem. So, Friday ngayon. Walang pasok bukas. Bar tayo? Aya, thank you. Salamat talaga. Salamat. Okay na yun. Thank you din sa lahat. Basta friends tayo ha. And George? Friends? Of course! Magbibihis lang ako tapos alis na tayo ha. And Sam, dapat treat mo. Papadudot, ang inakala namin ni Sam na magiging mahirap na sitwasyon ay biglang naging simple. Madaling kausap si Aya, siguro nga ay dahil naiintindihan niya ang sitwasyon at pagtanaw na rin ng utang na loob kay Sam. Pagtanaw ng utang na loob dahil maraming kinuwento sa akin si Sam na noong gabi na lumabas kami para mag-bar. Probinsyana raw si Aya na naloko ng illegal recruiter at nakilala si Sam na tumulong sa kanya para makabawi at magkaroon ng magandang buhay dito sa Maynila. Dahil doon sa nalaman kong kwento, Papadudot, ay lalo akong bumilib kay Sam. Isang gabing yon sa hindi ko malilimutan. Para kaming nakawala lahat sa pagkakakulong. Masarap talagang huminga ng walang dinadalang mabigat sa dibdib. Sa wakas ay wala na kaming tinatago ni Sam sa isa't isa. Nakakababae lang ang dating na ako ang pinili niya over Aya. Mukha rin namang okay si Aya, instant friends kaming dalawa. Nalaman ko rin noong gabing yon, Papadudot, na attracted talaga si Aya sa malalambot na guys. Ayaw niya raw sa pamacho na lalaki. Hindi lang din daw yon ang first time na na-fall siya sa katulad ni Sam. Dating araw ay bakla talaga. Hindi lang daw niya akalain na si Sam ay silahis at aamin sa kanya. Umuwi kaming tatlo, Papadudot, na alam naming masaya kami, lalo na ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matapos ang aminan na nangyari ay parang naging magaan ang lahat. Mas sumaya ang relasyon namin at unti-unti nang nag-out si Sam sa opisina. Mas naging masayahin siya at mas naging komportable sa kanyang sarili. Bagay na kinatuwa ko rin. Pero Papadudot, bakit nga kaya hindi pwedeng masaya na lang ang lahat ng relasyon? Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng issue na susubok sa pagsasama? Kasabay ng pag-iiba ni Sam ay ang pagbabago rin talaga ng kanyang ugali. Kung dati ay parang conservative type siya, parang bigla siyang naging bulgar. Iniisip ko na lamang na baka kasi ni-enjoy niya ng husto ang pagiging bagong siya. Matagal din kasi siyang nagtiis at itinago ang totoo niyang pagkatao. Pinilit ko uli siyang intindihin. Masaya na rin naman ako kahit papaano dahil nakikita ko na masaya siya. Yun yung saya na hindi ko nakita sa kanya dati noong hindi pa siya umaamin. Pero yun nga lang naging one way uli ang relasyon. Habang siya ay nag-i-enjoy, ako naman umiintindi. At aaminin ko na hindi ito nakatutulong sa relasyon naming dalawa. Sam, parang masyado ka naman yatang nagiging masaya.
Bakit? Anong problema? Parang kalad ka rin na? Kung sino ang yumaya, sasama ka? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Sam. Putok na putok ang balita sa opisina na lumabas kayong dalawa ni Clint nung isang gabi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kasama si Rina at Dave. At iniwan nila kayo ng mas maaga. Pero anong oras ka umuwi? Madaling araw? Sobra naman yata ang kwentuhan nyo ni Clint. Madumi ka lang mag-isip, George. Dahil ang dumi rin ng ginagawa nyo. Akala mo ba di ko alam na sumisimple kayo ng usap sa opisina kapag lunch break? Akala mo di ko alam na bukod sa labas nyo nila Dave at Rina nung isang gabi ay madalas na kayong lumalabas ni Clint? Sam naman, kung lalaki si Clint, pwede ko pang sabihin na baka nagkakwentuhan lang kayo kapag magkasama. Pero bakla si Clint! Sam, bakla siya! At alam kong isa yun sa uhaw na uhaw sa'yo. Tama na, George. Tama na. Siguro nga, tama na. Nung kay Aya nun, natiis ko dahil alam kong babae siya. At wala akong laban dahil nauna rin siyang dumating sa buhay mo kaysa sa akin. Pero yung ngayon, at sa isang bakla ka nakikipag... Naku Sam, parang yan ang di ko kayang tanggapin. Ang masakit pa nito, alam ng iba sa department nyo at department ko na tayo. Tapos di ka man lang nag-iisip na pwedeng mabalita ang ginagawa nyo ng hitad na Clint na yan? Ano ka ba Sam? Nasaan na ang utak mo? Nalipat na ba dyan sa loob ng pantalon mo? George, ang bibig mo, ha? Bakit? Nadudumihan ka sa mga lumalabas sa bibig ko? Buti ako salita lang lumalabas sa bibig ko. Eh ikaw, ano ang nasa bibig mo? Naku! Tama na, ha? Into mo ang kotse! Into mo sabi! Bababa ako! Into mo! Into mo! Ihahatid na kita sa inyo. Kaya kong umuwi mag-isa! O ayan! Sige! Mag-ingat ka na lang. Alam mo Sam, siguro nga babae ka. Hindi ka silahis kasi wala kang balls! Bahala ka sa buhay mo! Papadudot, gusto kong magwala sa loob ng kotse ni Sam. Gusto ko siyang sumbatan, pagmumurahin at sapakin. Parang lumalamang ang pagiging lalaki ko ng mga oras na yon. Pero kuhang-kuha naman niya ang kahinaan ko dahil sobra akong nasaktan. Ang sakit, Papadudot. Dahil hindi lang pala lalaki o babayang kayang maging two-timer. At yon ang gustong gawin ni Sam sa aming dalawa ni Clint. Ang pagsabayin. Kahit pa sinasabi ni Sam na wala lang ang nangyari sa kanila ni Clint, ay hindi ko pa rin matanggap. Isipin mo naman kung may nangyari sa kanila at kung may mangyari din sa amin ay parang may nangyari na rin sa amin ni Clint. Buffet na ito, papi. At noong mga panahong yon, si Aya ang naging takbuhan ko. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Siya ang handang makinig sa akin. Humihingi ako ng payo sa kanya dahil mas matagal niyang kilala si Sam kesa sa akin. Mas matagal ang kanilang pinagsamahan. Pero kahit na si Aya ay naninibago sa mga kinikilos ni Sam, nag-iba na nga raw ito. Hindi ko naman pwedeng sisihin ang sarili ko, Papadudot, dahil hindi ko naman siya tinuruan na maging ganon. Sa katunayan, ako pa ang pumipigil sa kanya para huwag niyang gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Ilang araw ko na hindi kinakausap itong si Sam at si Aya ang madalas kong makakwentuhan. Kung minsan ay lumalabas pa kami para kumain o kaya naman ay para magbar. Papadudot, hindi ko maintindihan ang sarili ko pero may iba akong naramdaman kay Aya. Niyaya ko siya sa apartment ko at nagkainuman kami, Papadudot. May nangyari sa amin. Sa akin alam kong hindi lang dahil sa alak kung bakit ko ginawa yon, kundi dahil may nararamdaman na talaga ako para kay Aya. At sa tagpong yon, Papadudot, ako naman ang naguluhan. Lalong gumulo nang malaman yon ni Sam at nalaman niya ang sa amin ni Aya nang mahuli niya kami sa apartment na nagkikiss.
Hindi siya nagsalita noon pero niyaya niya kami ni Aya na mag-usap. George, ano ka ba talaga? Hindi ko alam. Pero isa lang ang malinaw. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron tayo. Aya? Magulo, Sam eh. Aya, nangyari. May nangyari. Imposible naman na di natin yung sinasadya dahil di lang naman isang beses. Pero ayoko nang maulit ang nangyari sa amin dati ni Sam. George, magdesisyon ka naman kung ano ba talaga. Ikaw ang may kasalanan nito, Sam. Bakit ako? Dahil ikaw ang unang naging magulo ang isip. Masyado ka rin kasing mahina. Oo na, ako na. Kasalanan ko na ang lahat. Ibuntun nyo na sa akin ang lahat ng sisi. Ako na ang mali. Ako na ang marumi. Ako na ang makasalanan. So ano? Paano na tayo ngayon? George? Kung yung sa atin ayoko na, iba ang pinoproblema ko ngayon. Kung ano kami ni Aya. Aya? Mahirap sumagot, George. Desisyon na naman to eh. Nalilito ako sa totoo lang. Ang sakit naman itong ginawa nyo sa akin. Ay wow! Patas lang, Sam! Patas lang! Lahat naman tayo nasaktan, di ba? Nasaktan tayo lahat. Sa iba't ibang paraan nga lang. Ano na? Ganito na lang. Hayaan na lang nating maging magulo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Yun lang siguro ang makakapagpalinaw sa lahat. Sam, kung ano man na nangyari sa atin, hayaan na natin yun. Pero di ko malilimutan ang mga naitulong at nagawa mo para sa akin. George, mas maganda siguro kung hahanapin mo rin muna talaga ang sarili mo. Mahirap magpakabigla. Yung nangyari sa atin, malay natin kapag nahanap mo na ang sarili mo, magkatagpo uli tayo. Pero di muna siguro ngayon. Ang hirap naman ito. Ang gusto ko lang naman, mahalin ako. Ang gusto ko lang naman magmahal. Ang hirap naman maging masaya. Di naman ako madamot. Di naman ako makasarili. Pero sige, tama ka nga siguro, Aya. Siguro nga, magkanya-kanya muna tayo. Sorry. Sorry sa inyong dalawa. Papadudot hanggang ngayon ay sariwa pa sa isip ko ang komprontasyon na yon sa pagitan naming tatlo. Ang pakiramdam ko ng mga tagpong yon, ako ang talong-talo. Ako ang dehado. Isipin mo naman, ang dalawang tao na binigyan ko ng puwang sa puso ko ay parehas na hindi ako kayang pangatawanan. Ang dalawang tao na gusto kong mahalin ay hindi kayang suklian ang kaya kong ibigay sa kanila. Papadudot, nag-decide na nga kaming magkanya-kanya na muna. Si Aya ay bumalik sa probinsya nila, si Sam ay nagpalipat sa ibang site at ako naman ay naiwan sa dating department ko. Mahirap pong mag-move on sa simula kasi dalawang tao ang pinipilit kong kalimutan, si Sam na pinangarap ko na maging kami at si Aya na may nararamdaman akong kakaiba. Pero gusto muna niyang masigurado na ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Komplikado po ang nangyari sa aming tatlo. Umikot ang kwento sa amin. Natatawa na nga lang ako ngayon kapag naiisip ko na ganon nga ba talaga kaliit ang mundo at ang pagkakataon dumaan sa amin ang sabay-sabay. Papadudot, nagkikita kami ni Sam kapag may mga company party pero hi at hello lamang kami. Si Aya wala na kaming balita pero sana'y masaya at okay lamang siya. At ako naman eto, iniiwasan munang ma-involve muli sa pakikipagrelasyon. Gusto ko munang ma-enjoy ang sarili ko at alamin kung ano talaga ang hinahanap at gusto ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, kapag may bagong ganap, susulat po uli ako, ha? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, George.
Magkwentuhan naman tayo dito sa comment section.